Guys, nasa must-win situation ngayon ang Gilas kontra sa malakas ding kupunan ng Angola kung gusto nilang manatiling buhay ang pag-asang ma-qualify pa sa Paris Olympics 2024. At kung naging malinaw lang ang mga mata ng referee o ng mga referee sa unang laro ng Gilas kontra naman sa Dominican Republic, baka nag-iba ang resulta ng laban. Pag-uusapan po natin yan kaya huwag kayong bibitaw. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Ang kupunan naman ng Angola ang makakabakbakan mamaya ng Gilas. Bagamat sinabi ng coach ng Ivory Coast na hindi raw magkakaproblema ang kupunan ng Pilipinas sa team ng Angola, sinabi ni Gilas coach Chot Reyes na kahit kailan ay hindi niya inisip na magiging madaling kalaban ang nabanggit na African team. Alam daw niyang malakas itong kupunan, lalo't nakita rin ni Coach Chot Reyes na binigyan ng Black Antelopes ng magandang laban ang Group A favorite na kupunan ng Italy at number 10 sa FIBA rankings. Gaya ng Gilas, nalaglag din sa unang laban ng Angola, ngunit pinakabarin ng mga ito ang kupunan ng Italy sa pangunguna ng 6'10" na si Bruno Fernando. May pangamba si Tab Baldwin, dating Gilas coach. Sabi niya, kailangang ibigay o gawin ng mga Filipino players ang lahat sa pagharap ng mga ito sa Black Antelopes bago ang panghuling laro sa group stage laban naman sa Italy. Sa nakikita ni Coach Tab Baldwin, mayroong daw best rim protector ang Angola kaya kakailanganin ni Jordan Clarkson na paghusayan pa ang pagdidistribute ng bola pati na ang pag-score mula sa perimeter dahil magiging mahirap para sa Gilas na makapenetrate sa loob. Yan po ang obserbasyon ni Coach Tab Baldwin nang mag-guest siya sa Power and Play ni former PBA Commissioner Noli Iyala. Kung may mga nalungkot sa pagkatalo ng Gilas sa kanilang laro kontra sa Dominican Republic, iyon ay walang iba kundi si Jordan Clarkson, ang Gilas naturalized player na ginawa ang lahat upang buhatin ang kanyang kupunan. Ngunit nakahulagpos ang pagkakataon na ma-upset nila ang Dominican Republic dahil maaga siyang na-fouled out. Mahigit 3 minuto pa ang natitira sa fourth quarter. Nawala ang number 1 offensive threat ng Gilas sa pag-fouled out ni JC. Ano ang naging pahayag ni Clarkson sa kanilang pagkatalo? Ganito po ang kanyang sinabi. Nakaka-amaze, ang lahat ay sumuporta sa Gilas. Nakakalungkot lang dahil hindi namin naipanalo ang laban. May mga bagay na hindi umaayon sa kagustuhan natin pero ginawa naman namin ang lahat. Nakipaglaban kami sa abot ng aming makakaya. Sabi naman ni Coach Chot Reyes, isang nakakalungkot na pangyayari na matalo sa harap ng home crowd na sumira sa dating crowd record sa isang FIBA game. Yun na nga po, natalo man ang Gilas laban sa Dominican Republic, magiging memorable po ang gabing iyon para sa Pilipinas dahil nakagawa tayo ng bagong crowd record. Natakpan ng 38,115 fans attendance sa Philippine Arena ang dating record na 32,616 na naitala noong 1994 World Cup Finals sa Toronto, Canada. Anyway, may mga instances sa nagdaang laro ng Gilas kontra sa Dominican Republic na kung nabigyan lang sana ng pansin ay posibleng nagpabago sa resulta ng laban. Sabi nga ni Gilas coach Chot Reyes, deserve ng Gilas ang respeto mula sa mga referee. Sabi ng Gilas coach, hindi siya makapaniwala na ang suntok sa sikmura na tinanggap ni Junmar Fajardo ay hindi nakita ng mga referee. 3 international referee ang mga yan, tigdadalwa ng mata. Paanong hindi napansin ang ginawa ni Angel Delgado sa Gilas Center? Ang insidenteng ito, kung hindi lang naging bulag ang mga referee, ay pwedeng mabigyan ng ejection ang 6'9" na si Delgado. Malaking kabawasan sana sa player rotation ng Dominican Republic. Isa pang insidente ay ang fifth foul na tinawag kay Jordan Clarkson. Tulad ng nasabi na natin sa nakaraan nating content, pwede sanang i-let go o mas pwedeng defender pa rin nga ang matawagan ng foul laban sa Gilas naturalized player. Pero ang sabi nga, breaks of the game. Wala na tayong magagawa pa. Mamaya, must win ang laro ng Gilas laban sa Angola. Muli nating suportahan ang ating national team. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina
Jerome Reyes, Josie Casilaw, Harold Villanueva, Cedric Waniwan, Roberto Portin, Jerome Joy Yong, at si Kats Aquino Dukusin. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.